Kong Egay Erice ng Caloocan, mga kasama natin via Zoom. Kong Egay, magandang morning! Magandang umaga, Tunying at Jerry. Magandang umaga sa inyo, Tunying. Ano bang masasabi niyo doon sa pinalutang ni sino yung Ni Greco. Greco. Sara Lenny tandem. Ano chances noon, Kong Egay? Palagay ko yung ngiti kanina ni Katunying, yun din ang magiging ngiti ko. Hindi naman pwede na maging Vice President si Vice President Lenny ni Vice President Sara. Unang-una ay pwede siguro kung Lenny Sara, hindi pwedeng Sara Lenny. Hindi. Alam mo, even the administration, si President Marcos at si VP Sara gusto nung kumapit kay Lenny Robredo dahil sa aking tingin siya ang pinakamalakas na kandidato for 2028. Kasi maaring sa ratings ngayon ang pinakamalakas si VP Sara, Vice President Sara. Pero alam mo, ang dami kasing issue. Magkasama talaga si President BBM at si Vice President Sara nung tumakbo, nangako sila ng unity. Anong ginawa nila? Uni-away. Tapos, Anli away. nangako sila na ibabangon ng bansa. Ngayon, bagsak na bagsak ang bansa. Uni-away na, uni-nakaw pa. Kaya, ngayon, gusto nilang kumabit kay Vice President Lenny sapagkat si Vice President Lenny walang issue ng korupsyon. Kaya ako, naniniwala ako na ngayon ang pinakamagandang paraan para umangat muli yung Partido Liberal, yung opposition, kung magkakaisa talaga para kay Vice President Lenny at kung magdidesisyon ng maaga si Vice President Lenny at least within the year. Pero hindi po pwede na kumabit si Vice President Lenny sa administrasyon. Wala kang issue ng corruption sa kanya. Pagkatapos kakabit siya kay President Marcos na may hindi pa nasasagot na pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng buong Pilipinas sa mahabang panahon, edi nagkaroon pa ng issue laban sa kanya na bakit niya ito tolerate itong mga bagay na ito. Kaya ngayon, this is the best chance for the Liberal Party and the true opposition na makabalik sa kapangyarihan at may pagpatuloy yung mga nasimulan na pagbabago noong panahon ni Pangulong Pinoy. So ang sinasabi niyo, Kong Egay, ay hindi dapat hindi dapat na makipag-alyansa si Mayor Lenny sa alinman, kay BBM man, sa administrasyon ngayon o sa kay VP Sara. Yes, at sila nga talaga nagkukumahog sila na pareho na makabit kay Vice President Lenny dahil gusto nila na magkaroon sila ng semblance ng kalinisan, di ba? Ang problema, dudumihan nila. Dudumihan nila pareho si Vice President Lenny. 'Yun ang problema. Kailan ho kayo Ako sa akin simple lang Katunying. Dahil alam niyo naman na tayo ay talagang idol natin si Pinoy. Ang basehan ko sa pagdedesisyon ko sa 2028, matutuwa ba sa akin si Pinoy kung ito'y magiging desisyon ko? Kung matutuwa siya, iyan yung aking desisyon. Kung mabubwisit siya, hindi ko gagawin yun. At tingin ko, kung kakabit kami kay Vice President Sara o kaya kay President Marcos, mabubwisit si Pinoy. Ganun na. Sino dapat tumakbong presidente? Lalabang kay VP Sara? Ay, pinakamalakas si Lenny talaga. Lenny. Nagkausap na ba kayo? Kailan yung huling nakausap si VP Lenny? Hindi po nakakausap at ang balita ko nga, ayaw nga ni Vice President Lenny. Yun ang balita ko. Pero sabi ko, talagang dapat kuminsan kaming mga politiko, hindi naman namin sarili yung buhay namin, yung aming mga desisyon sa bandang huli. Titingnan namin kung ano yung makakabuti para sa bayan. Kaya tingin ko ay kung dumating na yung pagkakataon, at ito yung pinakamagandang pagkakataon para kay Vice President Lenny
na magawa niya yung kanyang mga advocacy para sa ating bansa. At yan naman ay nakalinya sa mga prinsipyo ng Partido Liberal. Kaya nga, tingin ko, this is the best time for the Liberal Party, but we should go alone. Kami ang dapat na humarap sa bayan at pahayag namin yung aming mga plataforma. Dahil talaga naman na sumira sa pangako si President BBM at si Vice President Sara. Pero Sabi nila, unity, Ah. away. Sabi nila, maayos na gobyerno, magulong gobyerno. Sila pareho may kasalanan nito. Kung Egay, kung sakali at talagang ayaw na ni Mayor Leni Robredo, sino ang option? Oo. Wala akong nakikita bukod sa kanya na sa tingin ko si Vice President Sara yung mamamayani dahil siya yung magiging pinaka-oposisyon laban sa gobyerno ni President Marcos. Dahil hindi naman nasasagot kasi yung pinakamalaking korupsyon. Yung mga akusasyon sa kanya, 125 million, maliit kumpara sa 1.5 trillion na nawala, nanakaw ng gobyernong Marcos. At nakita naman natin ang epekto nito sa ating ekonomiya. Bumagsak talaga. Kaya nga, ang aking kinakaba ay kung hindi tatakbo si Vice President Leni, ay maaaring manalo si Vice President Sara. Nandiyan pa si Andiyan pa si Bam Aquino. Hindi, andiyan si Bam Aquino. Si Risa Ontiveros. Ontiveros, di ba? Well, I don't think that hindi pa sila handa sa ngayon. Sa tingin ko, ang pinakahanda, mayroong national recognition ay si BP Leni Robredo. Naghahanda raw si Senator Risa Ontiveros. Well, kaibigan naman natin, wala naman tayong masamang tinapay. Pero matagal na akong sumasama sa presidential campaign. Oo. Makikita nyo naman sa survey ratings na sa ngayon, ang pinakamalakas na kandidato ng Liberal Party at ng opposition, even sa ratings, ay si Vice President Sara. Although Vice President Leni. At si Vice President Sara, bagamat siya ang nakakaangat siya sa ngayon, mas marami siyang issue na sasagutin. So sa tingin niyo, walang panalo yung Risa Ontiveros kay Sara Duterte? Makikita nyo naman yung ratings. Ratings would speak for itself. Diba? Ayaw diretso ni Kong Egay. Kasi may nagtutulak din. I'm just trying to be realistic. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may mahabang karanasan ako sa mga presidential campaigns at nakikita po ito. Ang mahalaga lang talaga, magkaisa yung opposition. Isa lang ang kandidato namin at labanan namin yung administration. At tingin ko, dapat ipakita namin sa bayan yung administration ni President Marcos. Kasama dyan si BP Sara at kasama siyang nangako ng pagkakaisa. Pero yun yung away, yun inakaw. Kasama siya doon. Okay. Kasama siya doon. At alam ko, hindi naman papayag ang Marcos administration na manalo si BP Sara dahil meron silang matinding awayan. At yan nakakatakot kung nakakatakot yan dahil kung hindi papayag, baka magkaroon ng mga movements ang administration para hindi na tayo makarating sa 2028. Like for example, Chacha. Diba? Mayroong mga movement yan. Sabi ni Senator Tito Soto na kailangan daw magbago ng konstitusyon. Meron din proposal si Congressman Puno. Kaya yan yung nakakatakot. Okay. Kasi kailangan talaga na magtuloy-tuloy yung democratic process. Pero magagambala yung democratic process dahil sa takot ng Marcos administration na pagkatapos ng 2028 ay papanagutin sila. Kong Egay, maraming salamat sa inyong oras. Thank you po. Magandang umaga. Salamat. Kong Egay Erice.